Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng San Miguel Corporation, Megaworld International, ang property one-stop shop at housing supermarket ng Overseas Pinoy. EGI, E-Ganzon Incorporated. APG, International Aviation Academy Incorporated. Ikaw ay aalis at sila'y Happy Father's Day po sa lahat ng mga haligi ng tahanan na nagsasakripisyo sa ibang bansa para mabigyan ng magandang buhay ang kanilang pamilya. Mahirap tumbasan ang inyong ginagawang pagtitiis alang-alang sa kinabukasan ng inyong mga mahal sa buhay. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ang inyong kapatid, Marisa Dalmar, at ito ang Buhay OFW. Ngayong gabi, ihahatid namin sa inyo ang kwento ng isang ama ng tahanan at kinikilala rin na ama ng kanyang bayan. Pakinggan natin ang kwento ng mag-asawang Narciso at Doris Dominguez tungkol sa kanilang matagal na pamamalagi sa Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Papasyaw tayong muli sa Clark International Airport. At ipapakilala namin kayo sa isang ama na 12 taong nakipagsapalaran sa Amerika para maitaguyod ang kanyang pamilya. Ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Buhay OFW. The No Floods Mobile Flood Barrier. The most effective rapid flood system protection available today. We fight floodwater with water. Buhay OFW. Buhay OFW. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng Megaworld International, ang property one-stop shop at housing supermarket ng Overseas Pinoy. Environment Solutions Flood Barriers, Flood Protection, and Flood Management. EGI, E-Ganzon Incorporated. General Building and Engineering Construction Company, Poshum Global, The Green Company, Eco-Friendly Steel Frames, Southville International School and Colleges. Cafelo Shop, providing the best business opportunity. EGI Resort and Hotel, Mactan, Lapu-Lapu, Cebu City. Ngayong gabi po ay makakasama natin ang ating EVP at COO ng Clark International Airport, ang ating kapatid na si Mr. Ben Manga. Hello, kapatid Ben. How are you? Good evening. Mabuti. Magandang gabi rin. Ayan, ako. Siyempre, sa layo-layo talaga naman, dito na naman tayo nagkita. Siyempre, yung sinasabing pagka magkaibigan, magkapatid, kahit saan nagkikita. Correct. Diba? Dito sa Clark International Airport, being the COO at being EVP, ano ba yung masasabi nating day-to-day operations nito? Well, alam mo, Clark, sabi nga, we operate 24 hours a day. 24/7. So, sa airport kasi, wala halos tulog, walang pahinga. Anytime pwede mag-land ang airline. So, ang airport, para maging maayos, ay dapat safe at secure. Ayan ang importante kasi gaano ka-safe at gaano ka-secure ang ating mga flights dito sa Clark? Well, in terms of security, safe tayo. Kasi unang-una, miyembro tayo ng ICAO, no? Ang Pilipinas miyembro ng ICAO. Alam mo yung ICAO, International Civil Aviation Organization, yan ang mga gumagawa ng mga standards na dapat sundin ng mga airports, lalo na international airport. Kaya kailangan safe ka. Safe talaga. In terms of security, sila pa rin. Dahil kailangan secured ng airport. May kasabihan nga we cannot compromise safety and security of the airport. Of course. Yan ang number one. Yan ang number one. Ang sinasabi nga, minsan kasi magkaroon lang ng isang insidente, hindi na makakalimutan. Basta-basta, diba? So, how is the day-to-day activities and operations? Well, day-to-day, open nga ito. Ang unang flight dito, nagsisimula ng alas 7 ng umaga. 7 a.m. 7 a.m. Hanggang gabi na yan. 7 a.m. mga paalis yan, papuntang Hong Kong, papuntang Singapore. Tapos may mga dumarating naman. Ang unang dating niyan, dumarating ng mga 9:30, 9:45. Susundan yan ang mga galing Hong Kong, Singapore, mga alas 12. Yung mga Airbus 320. Tapos sa bandang hapon naman, may aalis naman, papunta naman ng domestic, Kalibo, Cebu.
Tapos dumarating naman sa hapon na galing ng Dubai. So, sa gabi, mas lalong marami. Mas marami. Dahil sa gabi, dumarating ang galing sa Korea. Dalawa yan, ano? So talagang halos dire-diretso to, dire-diretso 24 yan. hours 24 talaga. hours. So meaning to say, kapatid Ben, kung 24 hours to, ang ibig sabihin ba ang contact sa'yo, 24 hours din? Alam mo, pag nasa airport ka, on-call ka On lagi. call. So, okay, on the day-to-day basis, ganito. Paano yung security natin? Kanya-kanyang shifting din to. Oo. Ang security rito sa airport, ano yan eh? Ang airport mismo, Clark International, may sariling security, no? Airport Security Department. Meron din kami, by law kasi, kailangan ang security ng airport under ng Philippine National Police Aviation Security Group. So, nandito rin sila. Masasabi mong secure ditong airport kasi nasa loob tayo ng Clark Freeport Zone. Ibig sabihin, nakabakod to eh. Bago ka pumasok, dadaan ka muna sa CDC Police. Bago ka pumasok ng airport, dadaan ka sa Air Force. May security. Bago ka pumasok ng aming terminal, meron kami sariling security. Kaya, ang security rito talagang Talagang very strict. Very ha? strict. And then, siguro, well-lighted na ba? Ang mga well-lighted. areas natin, lahat well-lighted Yes, na. yes, it's Ayan. well-lighted. Kasi I was talking pa mga few years back. Oo, so, oo. ngayon, kinakailangan makita natin maliwanag Right, na. right. At saka nakita namin yung developments. Ang dami na nating mga bagong mga tinatayo. Ano ba itong mga itinatayo Alam mo, ito? ang dami na ng hotel. Unang mapasok ako rito, dadalawa lang ata ang hotel. Ngayon, siguro nasa 6, 7 na. Nasa 6-7 Oo. na. Okay. Pati commercial space, Pati meron na yata commercial within the space. area. Yes, yes, Ayan, marami na. napakaganda na talaga. So, kung ako ay bagong magta-travel, bakit hindi natin itry dito sa Clark International Airport para hindi na rin kayo pumila na napakahaba? Sinabi nga ni kapatid Chichos, ang ating President and CEO, kung gusto nyo ng comfort, try Clark International Airport. Tama yan, diba? tama yan. Anong pwede mo pang sabihin, kapatid Ben, para sa mga kababayan natin na bumisita dito at lalo na sa ating mga OFWs? Sa ating mga kapatid na OFW, subukan nyo dito umalis at dumating sa Clark Airport. Dahil dito, kahit maliit pa to, ang development tuloy-tuloy. So, compared sa NAIA nga, medyo may katagalan yung pag-alis at pagdating. Pagdating, mahaba ang lalakarin. Dito, pagdating mo, nasa harap ka agad, immigration. 3 hakbang ka, nasa customs ka na. Another 5 hakbang, palabas ka na. So, ganun kabilis. Ganun kabilis. At Okay. ang isa pa rito, sa aming expansion, kapares nung departure, dati-dati ang aming check-in counter, 14 lang. Ngayon, 34. We have 34. Wonderful More than expansion. double. Good expansion. From 2 million, naging 4 million ang capacity namin. Nako, that's wonderful to hear. Kaya marami pa po tayong e-expect na more developments and more improvements from yung mga ating mga bigwigs dito sa Clark International Airport. Maraming pong salamat, kapatid Ben. Maraming salamat. Ayan. It's an honor. My pleasure. Ayan. Nako, syempre nandito po ang Buhay OFW sa Clark International Airport dahil sila po ang bago nating mga kapartner sa kaunlaran sa pagbibigay serbisyo sa ating mga OFWs, ang ating mga modern day heroes. Magbabalik po ang Buhay OFW. The No Floods Mobile Flood Barrier. The most effective rapid flood system protection available today. We fight floodwater with water. Sa susunod na Buhay OFW. Ano ang mga proyekto ng Overseas Workers Affairs sa Kongreso para sa kapakanan ng ating mga OFW? Saan maaaring humingi ng tulong kung ikaw ay nalulungkot o namomroblema sa iyong pagtatrabaho abroad? Ano ang naging buhay ni OFW Gina sa Japan? Ang lahat ng mga kwento sa susunod na Buhay OFW. Buhay OFW. Buhay OFW. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng West Insula Condominium, Beauty and Intelligence. Dare to compare, more than just a trophy. It's a jewel
Fucoidan Slimming Rejuvenation and Wellness Center. A Fucoidan capsule. Look young, live longer. A gift of health from the sea. The Malaya Business Insight. EGI Pamulinawen Hotel, Lawag City. Magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome po sa Buhay OFW. Sa mga kapatid po natin sa Saudi Arabia, sa UAE, Italy, Guam, USA, Malaysia, Singapore, Canada, United Kingdom. Sa inyo pong lahat, magandang gabi po mula po sa Buhay OFW. Ngayong gabi po, syempre, Happy Father's Day po. Sa lahat ng mga father, kumusta po kayong lahat? Ipapakilala po namin sa inyo ang isang natatanging ama mula po sa Florida Blanca, Pampanga. Ang nag-iisang amigo ng bayan, Tatay Mario Manalang Toledo. Tatay Amigo, magandang gabi po. Happy Father's Day, Tatay. Magandang gabi naman, Marisa. Ayan. Alam mo ba, Tatay, ikaw ay tinasabi nila dito sa Pampanga na amigo ng bayan. Bakit ka nila tinawag na amigo ng bayan? Mahilig akong tumulong sa mga taong may hirap. Basta kaya ko, nakita kong naghihirap ang tao, tutulungan ko. Kanya tinawag ako ng amigo. So, yung mga kasama kong galing sa state, isabay mo sa akin, hindi sila babating kung di siya amigo. Alam mo, Tatay Amigo, marami tayong mga istorya ng mga anak natin na nasa abroad, na very successful na rin po silang lahat. Siyempre, kinausap natin dati pa sa ating nakaraang episode, ang ating anak na si Bernadine, si Marlon at si Billy. At siyempre, nandyan si Roland, si Ate Ros, si Rio, lahat sila ay nasa USA na ngayon, nasa Amerika, di ba? Ilan lahat sila? 8. 8. Opo. So, paano po ninyo sila pinalaki? Unang-una, pananalig sa Diyos na tapat. Nagsikap ako, nag-overseas ako. Nagpunta ako ng Vietnam, miski na gera. Miski gera. Oo. Ang pagpunta ko ron, nagtatrabaho ko sa Pilsugin ng 10 years. Hindi alam ng asawa ko, nag-apply ako doon. 6 pa lang sila noon. 6 pa lang sila. Nagulat ang misis ko, naka-apply ako ng Vietnam, na gera. Ano hong in-applyan yung trabaho sa Vietnam? Nag-apply ako ng trabaho sa Vietnam, may isang waiter. Pero nung nakarating ako ron, walang bakante sa waiter. Opo. So, naging sanitation engineer ako. Okay. Biski hindi ako sanitation engineer. Naging engineer po kayo, ha? Oo. Sanitation engineer. Experience ko lang yun sa ulong ko po. Okay. Ayun, nakaraan ng gera, kung sakali mamatay ako, meron akong $30,000 para sa mga anak ko. Buti na lang, hanggang ngayon, buhay pa si Tatay Amigo. Oo, ayun, Opo. naligtas ako sa critical na condition sa Hawaii, ay sa Vietnam. Vietnam, okay. Pagkatapos po ng Vietnam, saan ang sumunod nyo na pagtatrabaho? Pagkatapos ng Vietnam, nagpunta ako ng Saudi. Saudi. Ano po naging trabaho nyo, Tatay, sa Saudi? Ang trabaho ko sa Saudi, trailer driver. Trailer driver. Ba, mukhang magaling mag-drive si Tatay. Okay, gaano ho kayo katagal sa Saudi? 4 na taon. 4 na taon. In 2 years na pagmamaneho ko ng trailer, nagustuhan ako ng German na manager. Ginawa niya akong campus sa isang job site. Okay. Ako Ano hong ibig sabihin ng campus? Ikaw ang in charge sa isang campo. Ikaw ang head ng isang kampo. Sa isang Okay. kampo. Opo. So, ako naging in charge doon sa pagtitiwala niya sa akin. Opo. Bagamat hindi ako nakatapos ng college. Opo. Pero nag-survive ako. Unang-una dahil sa pananalig ko sa Diyos. Na maparal ko yung mga anak ko dahil hindi ako nakatapos. Mali yung ginawa ko nung mga araw na hindi ako nag-aral. So, hindi ka pa nakapag-aral ng maayos nung panahon mo. At least gusto mo mapatapos sa mga anak mo. Mapatapos ko sila. Okay, opo. Na hindi sila gagaya sa akin. Opo. Pero panay kong sinasabi sa misis ko, dahil siyang naiwan, huwag niyang pababayaan yung mga anak niya. Huwag niyang titignan niya kung nakakukun sila sa bisyo. Opo. O pag-iinom, pagsisigarilyo. Ayun ang binawal ko sa lahat. Kanya walang nagsisigarilyo, walang naglalasing sa mga Ayun, anak ko. napakaganda. So, napalaki po ni Ima ng maayos ang inyong mga anak. Walang naninigarilyo, walang umiinom ng alak. Oo, walang Ayan. umiinom ng alak. So, nagsimula po kayo sa Vietnam, tapos sa Saudi Arabia, tapos ang sumunod, Tatay Amigo?
Nagpunta rin ako ng Japan. Sa Japan. Ano po naging trabaho nyo, tatay, sa Japan? Kinuha namin yung 3 fishing boat. Pero ang trabaho ko ron, cook. Cook? Wow! Galing, ha? Cook ako doon sa isang vessel na kukunin namin. Opo. Na sa reparation. So, nung nandun na kami, biski na wala akong mataas na pinag-aralan, yung mga kapitan na kasama namin, sabi nila sa akin, Mario, ikaw nang mag-represent ng ating kasamaan dahil nakikita namin marunong kang magsalita. Yeah, marunong kayong makipag-usap. So, akong nag-front. Opo. Kanya naman ako medyo pinagkuha nila nung bago kami malis. Naturuan ako ng isang seaman. Kung meron kang Japanese money, dalhin mo ron. So, nagdala kayo ng Japanese money? Napagpalit ko ng tunay na Japanese money. So, pinabili ko ng overcoat, muffler, Americana. Mukhang social na kayo noon. Nakabihis kayo. Ako ang pinakamagandang suot. Kanya ako nag-represent sa kanila. Kayo nag-represent, okay. Pero pag-uwi, cook naman ako. Gano'n ho kayo katagal naging cook sa Japan? Mga kuwan lang kami doon, mga 3 months lang 3 months kayo. So after po ng Japan, meron pa ho kayong pinasukan pang ibang trabaho sa ibang bansa? Una sa mga Vietnam na yan, nung dalaw pa lang ang anak ko, nagtrabaho ko sa Subic. Nagtrabaho ko sa base. Tapos nagbukas sila ng yung mesol ng mga Hawaiano na nag-waiter ako doon. Opo. So, kumbaga, kaya naging cook din kayo, naging iba-iba rin ang trabaho ninyo, nakayanan nyo, kasi may mga experience na po kayo dito marami sa na ako atin. nag-experience. Dito sa Pilipinas. Marami na ako experience. Ayan, okay. So, ngayon po, tatay, amigo, tatanungin ko naman po kayo. Maraming taon naman po kayo nagtrabaho sa abroad. So, nung dumating po kayo dito sa Pilipinas, malalaki na po ba ang mga anak ninyo? Kanya, ang pinagsama namin ng mga anak ko, konting panahon lang. Konting panahon lang. Kasi parati ho kayong nasa Parati abroad. akong umalis. Opo. Nagtatrabaho ko sa Manila. 13 years ako sa Philippine Sugar Institute. Ako ang driver ng mga auditor. So, every weekend lang umuwi. Pagka-dis ko, natutulog yung mga anak ko. Hindi nila ako nakikita Hindi masyado nakikita masyado. Kasi wala ho tayong ginawa. Tayo hong mga magulang kasi, kailangan magtrabaho para sa mga anak natin. Di ba po? Ngayon, si Ima naman po, ng mga panahong yun, siya nakatutok sa inyong mga anak. Di ba po? Ano ho ang masasabi niyo pong mensahe para sa mga kapwa tatay natin na gustong magpalaki pa lang ng mga bata pa nilang mga anak? At ano naman po ang magiging mensahe niyo sa kanila paglaki ng kanilang mga anak? Ang may mensahe ko lang sa mga may pamilya na wala naman silang kabuhayan na maganda, yung manalig sila sa Diyos. Huwag silang mandaya ng kapwa. Panay silang tapat sa kapwa-tao. Kung pwede silang tumulong, tumulong sila. Ang Diyos, hindi kanya pababayaan. Yung tinulong 10 beses, babalik sa'yo ng mga 50, ganyan. Marami akong pinadala sa Saudi na 50, hindi, walang lagay. Dahil ang mga recruiter ko, mababait. Mga kaibigan ko. Pag nag-recruit sila, tatawagin ako kagad. Dahil alam nila, hindi ko kukwartahan yung mga tao. Sa Vietnam, ganun din. Yung recruiter, umuwi pa rito. Nakapagpasok ako noon ng 15 katao na may pinag-aralan. Ako naman ay wala. Ayun, pagdating ko ron, naging sanitation engineer ako. Na waiter lang ang papasukan ko. Yan po yung sinasabing pagka-hardworking kayo at kahit medyo kulang ang natapos natin, for as long as handa kayong matuto, ay bibigyan po kayo ng pagkakataon. Bibigyan ka ng pagkakataon. Ayan. Basta panay kang mananalig sa Diyos. Yes. At huwag kang mandadaya ng kapwa. Opo. So ngayon po tatay, maligaya naman po kayo ngayon at nakatapos na po ang inyong mga anak at magaganda naman po ang buhay sa Amerika. Maligaya na po kayo. Maligaya ako. So marami pong salamat tatay at syempre kayo po ang isa sa natatanging ama natin sa ating Happy Father's Day presentation ng Buhay OFW. Congratulations po tatay at God bless you at gayon din po ang inyong mga anak. Maraming salamat din, Marisa, sa kagandahan loob mo at pagtutulong mo sa mga pamilya ko ngayon.
Yes. Thank Marami you so rin pong much. salamat. God bless us all po. Naku mga kapatid, katatapos lamang po ng pakikipagkwentuhan natin kay Tatay Amigo ng Bayan ng Pampanga. Magbabalik po ang Buhay OFW. The No Floods Mobile Flood Barrier. The most effective rapid flood system protection available today. We fight floodwater with water. Sa susunod na Buhay OFW, ano ang mga proyekto ng Overseas Workers Affairs sa Kongreso para sa kapakanan ng ating mga OFW? Saan maaaring humingi ng tulong kung ikaw ay nalulungkot o namomroblema sa iyong pagtatrabaho abroad? Ano ang naging buhay ni OFW Gina sa Japan? Ang lahat ng mga kwento sa susunod na Buhay OFW. Buhay OFW. Buhay OFW. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng Environment Solutions, Flood Barriers, Flood Protection, Flood Management, Poshum Global, The Green Company, Eco-Friendly Steel Frames, The Manila Times, Drive It, EIFS Systems, as green as it gets. EGI Albergo Di Feroca Hotel, Baguio City, where every day is a holiday. APG, International Aviation Academy Incorporated. Nagbabalik po ang Buhay OFW. Siyempre ngayon naman po ay duduktong natin kay Tatay Amigo ng Pampanga, ang ating pong kapatid na si Kapatid Roland, na pangalawa naman pong anak ni Tatay Amigo, ni Mario Manalang Toledo. Ay, buong-buo. Ay, Kapatid Roland, kamusta ka na? Ganito, okay lang. Ayan, syempre. Nakakaraos. Nakakaraos. Ngayon naman, pag-usapan natin dahil syempre, Happy Father's Day to you. At syempre, thank you. Happy Father's Day sa daddy ko rin, syempre. Bilang tatay, ano ang mga pinagdaanan mo para makapagpaaral sa iyong mga anak? Ilan ngayon ang anak mo? 5. 5 na puro Maria. Yeah, puro babae. Anong grado na ngayon sila? Ano na yung status ng kanilang pag-aaral ngayon? Sa ngayon, wala nang nag-aaral. Katatapos lang ng LBN yung isa. Sa California. So, Kapatid Roland, of course, nurse, okay. Ngayon, itong mga anak natin na puro Maria ay may mga asawa na, may mga pamilya na. Yung pangalawang bunso, hindi pa. Yung iba, ano pa trabaho ng ibang anak natin? Yung assistant sa dentistry. Ano ang trabaho mo ngayon doon sa Amerika? Ako, residence caregiver ako. Okay. Stay in. Oh, Stay in stay job ako. in. Okay. Kaming dalawang mag-asawang umawak sa isang Isang bahay. bahay. Okay. So, doon pagdating mo doon sa Amerika, paano kayo muna namuhay? Kumuha na kayo ng bahay? Tumira ba kayo sa kapatid? Paano kayo nagsimula? Yung alagang matanda nung si Rio, doon kami muna nag-stay, pati yung ni Mrs. Benson, pinag-stay kami doon, pinayagan na naman kami. Tapos, nakakaraos kami dahil nakakapagtrabaho ako kay Rick. That's good. Ang kagandahan lamang dito kasi, yung community, very close, nakilala na nila, no? Dahil maganda yung kinikita ng kapatid ko, libre kami Seryo. pagkain. Oo. Seryo. Pati tirahan, libre. Ayun, maganda. Kaya nakakaraos kami. Ako, sumusweldo ako ng 1,500. Napapaaral ko pa yung nursing ko dito. Ngayon naman, kapatid, nung dumating na kayo doon sa Amerika, nakita mo na yung takbo ng buhay, ano ang diferensya noon at ngayon? Kasi ngayon, alam mo na, nandito ka na ngayon, di ba? Nung dumating kami doon, kaya napakahirap yung buhay noon. Dahil nung dumating kami doon, October, katatapos lang nung 9/11. Yes, naku, napakabigat noon. Kaya baksak lahat yung timing. So, on timing yung pasok namin doon. Oo. Pero talagang napakatagal bago rin nakarecover, no? Yeah, kaya napakahirap maganap ng trabaho sa iba. Tapos, kapwa mo Pilipino, makapagtrabaho ka sa kanila. Tapos, pinipigilan pa yung sweldo mo bago ibigay sa'yo.
Talaga may ganun pa rin mentality, ha? oo. Hanggang ngayon ba? Meron pa ba yung crab mentality na dapat pagka... Kahit hanggang ngayon, ito nga mo ko ngayon. Oo, ganun. Ganun pa rin. Kung marami mga Pinoy na tumutulong sa kapwa Pinoy natin, hindi pa rin naiiwasan na meron pa rin crab mentality na nagsumisira din sa kapwa Pinoy natin. Ano? Ang kagandahan lang talaga is trusted pa rin ang mga Pinoy doon. Oh, kahit na sa ang sulok ng mundo, Sa sulok ng trusted mundo, pa rin. trusted. Diba? Marunong silang magtrabaho. Yeah. Ngayon naman, kapatid Roland, bigyan mo ng message sa mga tatay na mga nasa abroad din o yung mga tatay na nandito sa Pilipinas, mabigyan mo ng mensahe sa lahat ng mga tatay na gusto mag-abroad para sa kanilang pamilya o dun sa mga nagtatrabaho na sa abroad. Ang mensahe ko dyan sa mga tatay sa abroad, sana walang kalabisan ng mga anak na ingi dito, ingi doon. Kasi hindi naman pinupulot yung pera doon. Mahirap ang trabaho. Nako, maraming salamat kapatid Roland. Siyempre coming from the heart. So ito po ang mensahe ng tatay sa kanyang pamilya at sana naman po ibigyan natin ng importansya ang kanilang mga paghihirap upang sa ganun makatapos tayong pag-aaral, makapag-asawa ng maganda, makatayo tayo sa sarili nating mga paa. Yung sakripisyo ng magulang natin ay may kakahinatnan. Para naman masasabi naman nila makakapagpahinga tayo. Hindi araw-araw malakas ka. Gaya ko, 61 Pag na ako. Pag nagkakaroon ng edad ng konti, marami na sumasakit-sakit, diba? Sigurado. So, kailangan naman magkaroon din tayo ng pahinga. Sigurado yun. Diba? Nako, maraming salamat kapatid Roland. Sinare mo sa atin dito sa Buhay OFW. At syempre, bibisita kami sa Amerika. We'll see you soon. Thank you very much. Mga kapatid, katatapos lamang po ng ating heart-to-heart talk kay kapatid Roland Toledo. Magbabalik po ang Buhay OFW. The No Floods Mobile Flood Barrier. The most effective rapid flood system protection available today. We fight floodwater with water. Sa susunod na Buhay OFW, ano ang mga proyekto ng Overseas Workers Affairs sa Kongreso para sa kapakanan ng ating mga OFW? Saan maaaring humingi ng tulong kung ikaw ay nalulungkot o namomroblema sa iyong pagtatrabaho abroad? Ano ang naging buhay ni OFW Gina sa Japan? Ang lahat ng mga kwento sa susunod na Buhay OFW. Buhay OFW. Buhay OFW. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng San Miguel Corporation. Drive it. EIFS Systems. As green as it gets. A Fucoidan Capsule. Look young. Live longer. A gift of health from the sea. Southville International School and Colleges. Ka-Fellow Shop, providing the best business opportunity. Pumasyal po ang Buhay OFW sa bayan ng Antipolo para dalawin ang mag-asawang Narciso at Doris Dominguez na halos 30 taong nagtrabaho sa Riyadh. Dating waiter sa isang hotel sa Maynila si Narciso. 1991 ang pumunta siya sa ibang bansa. Tinulungan siya ng kanyang bilas na makapasok sa housekeeping ng Marriott Hotel sa Riyadh. Nag-training ako doon ng room boy. Sa siguro mga 2 weeks lang natuto na ako mag-room boy. And then after 7 years, na-promote akong supervisor. Para madagdagan ng kita, nag-part-time siya bilang concierge. At kung wala siyang duty sa hotel, rumaraket siya bilang tagalinis ng mga bahay ng Amerikano sa isang American compound sa Riyadh. Para extra income yun. Pag kaya mo na akong part-time, doon ako nagpa-part-time sa labas. 3 hours lamang binibigyan ako ng 103. Tapos atid sundo pa yun, atid sundo. Susunduin ako sa hotel. 1985 naman na magdesisyon ang kanyang asawang si Doris na sumunod sa Riyadh. 9 years old pa lamang noon ang kanilang panganay at 7 years old naman ang bunso. Pinalaki ko muna yung mga anak namin. Tinirain ko muna sila how to be independent. Tinuruan ko sila kung paano pumunta ng bangko,
doctor. Naiiyak ako. Recalling na pas. Nakita ko lang na advertisement sa newspaper na they are looking for tutor, English tutor. At the same time, hairdresser. Sabi ko, I think na qualified ako sa lahat ng requirements. So, may sinervisan ako from Nayon Silangan, here also in Antipolo. Sabi ko, I'm very willing to apply for abroad. Graduate ng kursong education si Doris. Nag-aral din siya ng cosmetology. Pasok siya sa requirements, kaya madali naman siyang nakaalis. Walang kamalay-malay si Narciso na susunod sa kanya si Doris. Si tatay naman, nung malaman niyang naandun ako, tumang-tuwa siya. Halos hindi na nga siya nakakatulog dahil na-homesick siya Ganon. So kami, hindi na na-homesick sa isa't isa. Na-homesick kami sa children namin. Dahil pangarap ng mag-asawa na bigyan ng magandang buhay ang kanilang mga anak, ibinuhos nila ang lahat ng kanilang oras sa pagtatrabaho. Swerte naman at parehong maganda ang kanilang nakuhang trabaho. Si Narciso bilang supervisor ng housekeeping at si Doris bilang top hairdresser at makeup artist at pinagkakatiwala ang kanang kamay ng may-ari ng isang sikat na salon sa Riyadh. So, ang goal namin, at the age of 35, kailangan meron na kaming na-project. And then, every 4 years, kailangan may na-project kami. Every 4 years, kailangan may another project kami. So, kaming dalawa, nandun namuo yung amin sa puso namin at isip namin, yung kung paano kami magsumikap. So, hindi namin inaksaya ang mga panahon. Andiyan ang overtime, part-time, everyday overtime. Halos siya kung umuwi sa gabi ang pasok mo is 7 to 11 ng gabi. Overtime ang ano niya. Bali overtime mo, ang labas niya is 5 o'clock 7 to 5. And me, 10 to 10. Mostly, umuwi ako kasi pagka-request ka ng customer, they have to pay you double. So, I grabbed the opportunity. Talagang ang nasa isip namin kung paano kami maging stable pag nandito na kami sa Pilipinas. Yung ginagawa namin pag-abroad ay para sa kinabukasan ninyo. Sabi ko sa mga anak, sa kanilang dalawa, para sila ay maging maayos ang buhay. Kasi kung ang aasahan lang ay sa Pilipinas, baka tayo ay hanggang ngayon, ay doon pati titira, baka tayo hindi na tayo lumipat ng ibang bahay at doon na tayo sa bahay ng mga lola nyo. Nakakaya naman na doon tayo titira, hindi naman sa atin yun. Kaya mas maganda kayo ay maging buting bata para tayo ay yumaman. Ito ay gustong-gusto naman nila kasi yung anak kong lalaki maliit, parang gusto yung mayaman Tsaka naiinggit yung kasi dati doon kami nakatira sa apartment nung biyanan ko. Pag wala pa kami TV nung araw Pagka may bumili ng TV yung kalapit bahay namin naiinggit at bumili rin daw. Naalala tuloy ni Doris kung gaano kahirap ang malayo sa kanyang mga anak. MWF, sumusulat ako. Uso po na ng letter And then, long distance. Wala kaming telepono that time So, nakikitawag lang kami doon sa neighbor namin, 3 house away from the house ng mother ko. And then, please call ho si Brian and Stephanie. Call ulit ako after 5 minutes. Card pa nun. Tik-tik-tik ko, takot-takot na number pa ang pipindutin mo bago kong makakontak. Kumbaga sa bago ka pumunta ngayon sa telephone booth sa Riyadh, makikiusap ka pa sa Pakistaning driver na please, I want to call my children in the Philippines. Tapos sasabihin sa iyo, hindi mo pa nakakausap. Yala, surap. Hindi mo pa nakakausap. So bago mo makausap, ang luha mo at ang uhog mo, salo-salo sila. Dahil hindi mo pa sila nakakausap, pinapauwi ka na. Ganon. So pagkausap mo naman sa kanila, hello. Ingat, drink medicine, drink vitamin, drink milk. Yun lang ang masasabi mo and then finish. At unti-unti na ngang naibangon sa hirap ang kanilang buhay. Matapos ang halos 30 years, napatapos na nila ng pag-aaral ang kanilang mga anak.
Nakapagpundar ng 2 bahay, sasakyan at sariling negosyo. Naunang nag-retire si Narciso. Para sa kanya, sapat na ang mga naging bunga ng kanyang paghihirap sa ibang bansa. Okay na ako sa ganito, masaya na ako sa ganito. O yung ako nagbabantay sa jeep, paupo lang. Tapos ito naman si Mrs. Nagdarating na customer dito. Pag nagkapera, punta tayo dyan sa Kalesa. Edi manood kami ng van. At si Doris naman, I'm not decided na mag-resign. Nag-resign lang ako dahil si tatay nauna sa akin ng 2 years. So, iniisip ko na dollar versus family. Tapos sa mga children ko naman, sabi nila, kailangan daw mag-stay na ako ng Pilipinas. Kasi, kumbaga sa in a biblical word, hindi ko kailangan mag-ipon ng kayamanan sa lupa. Hindi daw yun. Ang kailangan ko ngayon ay, ang iipunin ko ay yung buhay na magiging sa heaven. sa susunod na Buhay OFW. Ano ang mga proyekto ng Overseas Workers Affairs sa Kongreso para sa kapakanan ng ating mga OFW? Saan maaaring humingi ng tulong kung ikaw ay nalulungkot o namomroblema sa iyong pagtatrabaho abroad? Ano ang naging buhay ni OFW Gina sa Japan? Ang lahat ng mga kwento sa susunod na Buhay OFW. Ang Buhay OFW po ay handang magbigay impormasyon at serbisyo anumang oras, anumang araw. Ako po ang inyong kapatid na handang maglingkod, Marisa Dalmar, sa kampi, kaibigan at kapatid ng mga manggagawang Pilipino sa buong mundo. Ito ang Buhay OFW. Ang Buhay OFW ay inihatid sa inyo ng San Miguel Corporation, Mega World International, ang property one-stop shop at housing supermarket ng Overseas Pinoy. Drive It wall cladding system, as green as it gets. South Insula Condominium, beauty and intelligence. Dare to compare, because the real home is beautiful inside and out. Southville International School and Colleges. The Malaya Business Insight. Cafelo Shop, providing the best business opportunity. Davis, Paint Reinvented. Handa kang magpaalipin sa ibang bayan. Ito ay alang-alang sa minamahal. Isusugal ang buhay kung kailangan nang ang mga minimithi ay makamtan. Buhay OFW, pangarap mo'y matutupad. Sa iyong pagsisikap ang araw ay sisikat. Buhay OFW, bayani ka na totoo. Dapat ang purihin ng bawat katulad ko, Pilipino. Ate Kuya, inay, itay, kapatid at kaibigan,